What's up mga kalangga, mga kainsik? Good morning and happy Sunday sa tanan. And for today's video mga kalangga ay na-board ako kami ni mama mga kalangga, no? Kaya naisipan namin na gumawa ng homemade donut and shakoy. Agay, sa sino dyan ang nakarelate ng shakoy at donut, no? Kutsara ay kiraway. So, ayan no mga kalangga, nag-prepare na si mama na kanyang mga gagamitin. Kuhaan ka ng flour. Yes, hindi pa kami gumagamit ng ano mga kalangga. Uy, nanasa ka dire. Hindi pa kami gumagamit ng kanang kuhaan, kanang baking soda or baking powder. Baking powder. Yes po yung ginagamit namin mga kalangga. Grabe yan, hinugasan pa. Na may yes. So, ayan no, nag-prepare na si mama mga kalangga. Nasa relay. And, mamaya-maya ay papakita namin sa inyo. And maya-maya po mga kalangga, magmamasa na kami ng, ng dough, ng shakoy, tsaka donut mga kalangga. Homemade po ito mga kalangga. Ito po yung tinda namin noon. Ito po yung negosyo ni mama noon mga kalangga. Then, si mama po yung taga-gawa. Ako po yung taga-asukal kasi po, hindi po ako magaling sa kanang pagbuo-buo ng shakoy kay mabigat na yung kamay ko mga kalangga, hindi ako marunong, pero ay subukan natin no, tingnan muna natin si mama. Ngayon kuhaan ka ng pabor kasi nandito si mama, makakain kami ng shakoy tsaka donut, homemade shakoy and donut kasi nakatikim si mama, bumili kasi si Insik ng donut mga kalangga sa Dunkin Donut, hindi siya nasarapan kasi kanang basta di daw pasado sa kanya yung lasa kasi ngayon lang kasi siya nakatikim ng ganun. Kaya, subukan natin, no, ang paggawa ng, bumili po ako ng flour kahapon, 2 kilos. Siguro, madami na yung magagawa nito, mga kalangga. Instead of, bibili pa tayo ng mga pandesal or tinapay dyan sa, bakery. Gagawa na lang tayo ng sariling atin, no. Kaya, ayun. Si mama po ay nagmamasa na, no. Mano-mano ha, wag po kayong mambash mga kalangga ha. Mano-mano yung ginagawa ni mama. Wala po tayo ditong mixer. Wala po tayo ditong yung makina na nagmi-mix ng harina. So, kamay na kamay lang po mga kalangga. No worries kasi nanghunaw naman po si mama. Naghugas naman po siya ng kamay mga kalangga. And most especially, nagsanitize siya ng kamay bago kumain. No, kay kami biyang kakain ito. Kaya dapat malinis. So, let's go. Tingnan natin si mama, no. Kalisod sa nila imong purma, madirita ka mo, Kani ba? Saan na ang may kuwan? So, yan po mga kalangga, no? Sa nakikita nyo, nag-start na po si mama na mag-mekos-mekos ng ating harina, mga kalangga. So, ang nilagay niya dyan ay konting tuno lang yung coconut milk ba? Coconut milk. Tapos, naglagay din siya ng yung patubo, mga kalangga. Para tumubo yung kanyang ginagawa na donut tsaka shakoy mga kalangga. So ito yung talagang nakaugalian ni mama mga kalangga, no, sa paggawa ng kanyang negosyo noon. Ito yung talagang mga kalangga yung kinabubuhay, isa sa mga kinabubuhay namin except dun sa meron kaming maliit na tindahan at saka yung papa ko po ay mangingisda din. Ay talaga naman isa yun sa mga kinabubuhay namin mga kalangga. Isa ito sa mga kinabubuhay naming mag-anak. Kasi magaling talaga si mamang gumawa ng shakoy. Natutunan niya po ito mga kalangga sa kanyang mama din. So habang nagmamasa si mama, ako naman po ay gumagawa nitong ating kalabasa, no? Para gawing utan mga kalangga. Para din po sa tanghalian mga kalangga, no? So habang gumagawa si mama ng kanyang shakoy at donut, pinapatubo niya ito. Minamasa muna niya tapos kanang ginagawa niyang shakoy tsaka donut at ako naman ay nagluluto ng aming pananghalian na ulam. Nakapag na naman ako mga kalangga, nakapag saing na ako, no, kaya no worries, utan na lang yung kulang at mga nanghalian na po kami. So ayan, nag-start na po si mama, no, na mag-slice kasi po gagawin na niya yan or na ba niya kanang ilulubid niya or gagawin na niya yung design ba mga kalangga, no. So yan, kahit nakapikit si mama mga kalangga, gamay na niya yung ginagawa na yan kasi talagang mula pa nung dalaga pa siya, di mama, no, hanggang sa nag-asawa siya, nagkaanak na siya. Maganda talaga mga kalangga na kapag
may ginagawa yung ating mga magulang or yung nanay natin sa kusina, nagluluto, nagbe-bake or whatsoever. Yung mga anak naman ay ano ba kanang magmatsyag bitaw or mag-obserba ba para pagdating ng panahon may matutunan din sila, no? Lalo na kapag nag-asawa na sila or gusto nilang magnegosyo, mag-business, kasi maganda po sa business ito mga kalangga. Ang ano lang talaga ay sipag at syaga lang talaga mga kalangga, kasi nun sa amin pag gumagawa si mama nito, mga alauna pa lang ng madaling araw ay gising na siya, tapos nagmamasa, pagkatapos ay kasi hindi kasi madali ang magmasa mga kalangga, lalo na kapag maramihan. So yan po ay mga 1 kilo lang yung nagawa niya dyan, kasi 2 kilo yung binili ko na harina, tapos 1 kilo lang yung nagamit niya. Hindi masyadong marami, no? Pero noon mga ilang kilo yung ginawa niya every day, every morning. Kaya alauna pa lang ay gumigising na siya kasama ng papa ko. Tapos kanang magmamasa na siya dyan, tapos gumagawa na siya ng shockwave saka donut, lalo na kapag may order. Tapos kapag umaga naman na natapos na siya, tsaka niya ako gigisingin kapag meron ng luto, no, or meron ng bumibili, kasi kadalasan mga 4 AM ay marami na bumibili, lalo na yung papunta sa laot mga kalangga, yung mangisda ba. Kaya ginigising na ako dyan, kasi ako yung taga-asukal mga kalangga, at ako yung taga lagay ng star margarine, taga salansan doon sa bilao. Kasi yung kapag matapos ko na po yung yung pag star margarine at pag asukal ng aning shockwave at saka donut, yun naman yung ilalako ko mga kalangga. Yung sobra sa hindi na benta ng madaling araw na yun sa mga pumupunta ng laot, yun yung ilalako ko po sa aming isla. So morning pa lang andun na ako sa kalsada mga kalangga, nagsasyagit na ako ng shakoy, donut, shakoy. So, yung donut tsaka shakoy nun mga kalangga, mura pa lang. Nasa mga pa lang, 2 piso to dos. Shakoy noon, tag 2, tapos malalaki na. Pero ngayon, hindi mo na mabili ang shakoy ng hindi 10 pesos. Kasi nga, mahal yung mga bilihin ngayon mga kalangga. Lalo na, yung mga sangkap ng paggawa nito, lalo ng harina at saka mantika at saka asukal mga kalangga, no? So yung mga binabanggit ko ay talagang nagmamahal sa panahon ngayon, no? Kaya yung presyo din ng nung binebenta noon, doble ang presyo sa ngayon, kasi nga dumodoble din yung mga bilihin, yung mahal ng bilihin mga kalangga, no? Kaya ayun, matagal na tayo hindi nakakain ito. Gustong gusto ko talaga yung homemade talaga mga kalangga. Nung gumagawa si mama noon, talagang nagpapagawa talaga ako ng special na para sa akin talaga. Kasi mahirap kayang mag-salansan sa bilao, mag-asukal tsaka mag-star margarine pa. Pagkatapos kinaumaghan, maglalako ka pa buong isla. Lilibutin ko yun mga kalangga. Kasi bawal kaming umuwi nang hindi nauubos yung paninda namin. Yun yung rules ni mama noon. Kaya ayun, kahit hindi na masyadong mabenta mga kalangga, yung ginagawa ko noon kapag talagang hindi na mabenta, yung sobra, lalo na kapag 3 na lang, kinakain lang namin yun, tapos binabayaran na lang namin para sakto pa rin. Yung iba, pinapautang, tapos hindi namin sabihin kay mama, kasi magagalit kasi kapag may utang, no? Kasi mahal nga yung mga bilihin, tapos pinapautang pa, no? Kaya yun, para maubos na talaga at makauwi kami sa amin. Yun yung tactics ko ba. Kaya sa mga sandaling ito mga kalangga, marami nang nagagawa si mama, no? Ayan, gumagawa na siya ng donut dyan. Una niyang ginawa yung kanyang shakoy mga kalangga. I know, hindi pala siya donut, ensaymada daw pala yan mga kalangga. Kasi yung donut ay may buslot sa tunga. Yung may yung may buho sa gitna ba. Yan, ensaymada daw yan mga kalangga, sabi ni mama. So kapag umalsa na siya mga kalangga, ang ganda talaga niyang tingnan. Pagmasdan nyo po talaga siya kapag naluto na siya, ang ganda niyang tingnan mga kalangga. Kasi lumalaki kasi siya, yung lumalaki, tumataba, umaalsa siya mga kalangga talaga. Kaya abangan nyo mamaya sa pagluluto namin, no? Kapag umalsa na siya, pag nag-start na siyang umalsa, lulutuin agad natin siya mga kalangga, no? Pero sa mga oras na to ay malapit na matapos si mama. Konti na lang, yung layer na lang na yan ang tinatapos niya. Yung mga natapos naman niyang i-design or ginawang
shakoy ay nilalagay niya lang po sa palanggana. Tapos nilalagay niya po ng harina para po hindi siya dumikit. Kasi kapag nagluluto na tayo, diretso na tayo sa pagdampot-dampot, diretso sa kalaha yung ating kuan, yung ating niluluto. So, yung ginagawa niya yan ay last piece na yan mga kalangga. Ayan, medyo nilakihan na talaga ni mama, no? Kasi, para talagang yung isang shakoy, mabubusog na yung isang tao. Pero kahit malaki pa yung malaki pa yung budigahan mo ba, mabusog ka talaga sa isang shakoy. Kasi laki naman yan. Tingnan nyo mga kalangga, napapansin nyo ba yung shakoy, no? Medyo umaalsa na siya mga kalangga. And makikita naman natin yan kapag umaalsa kasi tumataba yan mga kalangga, lumalaki yung kanyang layer ba. Yan yung ginawa ni mama mga kalangga na parang ring. Yan yung donut. Yung malaki na buho, yung malaking dyan, kanang bilog dyan sa gitna, matatakpan yan kapag lumalaki na siya, kapag na siya, umalsa na siya. Magiging donut na talaga siya mga kalangga. Sabangan nyo mamaya, no? So, nagpapasalamat tayo kay mama, no? Kasi kung hindi siya dumating dito, hindi siya nagbakasyon dito sa amin, hindi ko pa matitikman itong ating hindi ko na ulit matitikman itong ating donut tsaka shakoy. Marunong naman siguro ko magmasa mga kalangga. Yung talagang sa pag-design lang. Kasi sabi ni mama, fail daw ako kasi mabigat daw yung kamay ko. So, yan yung kailangan nating matutunan, no, sa darating na panahon. Pag may gagawa tayo ulit yung si Insik yung magvi-video mga kalangga. Kasi mahirap kasi kami lang dalawa ni mama. Tapos nagluluto pa ako, walang magvi-video ba. Kaya hindi ako nakapagpaturo sa kanya. Siguro next time kapag gagawa tayo ulit nito, ako na yung maglubid para naman marunong tayo kahit papaano. Sa mga oras ng mga kalangga ay nagready na ako ng mantika, no, kasi kung napapansin nyo doon sa unang sa shakoy, umalas na siya. So habang nagpapainit tayo dyan ng mantika, at the same time sa kabilang kalan ay nagluto din ako nag-start din ako naglata ng ating utanon. So yan si mama, fresh na fresh pa rin, maganda pa rin kahit nakatapos na siyang mag-shakoy at mag-donut. Kung nakikita nyo, ang lalaki na. So unang lunod mga kalangga, si mama yung naglagay. Yan, nakikita nyo po, umaalsa na talaga yung shakoy. From ganun kaliit na shakoy hanggang sa lumaki talaga siya. Diba? Sabi ni mama, maganda daw gamitin ang Yest. Mas gamay na gamay niyang gamitin ang Yest mga kalangga kaysa doon sa uso na ngayon na yung yung pampaalsa ba? Nalimutan ko na mga kalangga, yung baking powder. So hindi niya masyadong kabisado yun. Sa Yest siya kabisado kung ilang yung gagamitin niya para talagang maganda yung pag-alsa ng kanyang ginagawa, no? Kanyang shakoy tsaka donut. So naglunod siya ng 4 na piraso muna. Yan muna yung una nating lunod, una nating luto mga kalangga, no? So yan. Habang sa kabila naman po ay kumukulo na yung ating utanon, ay 4 pala. 4 pala yung nilagay namin sa unang lunod mga kalangga, no? So ayan, wag masyadong lakasan yung apoy, yung nasa na apoy lang, yung nasa saktong tamang-tama lang yung siga ba. Nanghiram ako ng gasol ni Lucy kasi naubusan ako ng gasol. So ayan na yung luto, sa isang iglap luto na lahat mga kalangga. At yan si Angelo, nagsasayaw-sayaw pa siya kay makakain na daw siya niyan, magtanghalian pa naman kami, no? Bawal mo na kaming kumain yan. So yan mga kalangga, pagkatapos naming magtanghalian, busog na kami yan ni mama, tsaka ni papa, tsaka ni Angelo. Si Insik po hindi pa talaga nakauwi. I don't know bakit. Siguro plano niya kasi na ipaayos yung gauge na kanyang motor. Siguro pinapaayos siya talaga yun mga kalangga. Ayan, nagre-ready na ako naglalagay na ako ng star margarine dyan sa ating niluto na donut. And pagkatapos, nilalagay ko siya sa asukal. Sabihin nyo naman mga kalangga na dami namang asukal niyan. So yan po yung nakapapasarap sa mga kalangga sa donut, kasi sa mixture ay hindi po tayo naglagay ng asukal, no? Hindi po tayo naglagay ng pampatamis. So yung labas na yan ang talaga yung magpapatamis. Noon nga mga kalangga, kung naitatanong nyo, kung hindi nyo naitatanong, limited pa talaga yung ating star margarine, no? Yung magagalit yan si mama kapag dinadamihan ko ang paglagay ng star margarine sa aking donut kasi nga maubos, wala na tayong kikitain.
Kaya ngayon, dahil marami tayong Star Margarine dyan, nakabili po ako ng Star Margarine nung nakapunta kami ng bayan, half kilo yan mga kalangga, kaya dinamihan ko kasi para ma-achieve natin yung gusto natin na dami ng Star Margarine ba, no? Kasi yun talaga yung nagpapasarap sa ating donut tsaka shakoy. Titikman nyo lang nung talaga mga kalangga. Sus, talagang naglalaway ako niyan habang nag-aasukal. Kaso lang hindi pa pwede, no, kasi kakatapos nga lang natin magtanghalian. So nire-ready ko lang yan mga kalangga para sa snack time sa alas 3 or sa mga gustong kumain na baka gusto na ni Papa o ni Angelo, pwede na silang kumuha. Kaya nilagyan ko na lahat, no? Hindi naman yan masisira. Tapos kinabukasan kapag meron pang natira, yan yung gagawin naming umagahan or painit ba namin sa kape, ipare sa kape. So masarap yan mga kalangga, ipare sa kape. So hindi na po ako naglagay ng gloves dyan mga kalangga, no, kasi naghugas naman tayo ng kamay, no, kasi pagkatapos tayo magtanghalian, naghugas tayo ng plato, so malinis yung ating kamay. Sa pangalawang Tupperware naman mga kalangga, una ko yung ginawa yung ating ensaymada. Sa pangalawang Tupperware, itong ating shakoy naman. So, di ba ang ganda? Napakagandang tingnan ng ating shakoy, mga kalangga. Sus, nagugutom ako dyan tingnan, mga kalangga. Pero, talagang pinipigilan ko lang yung sarili ko kasi, nako, mabundat na tayo niyan kasi busog pa nga tayo sa ating tanghalian, no? Siguro kapag nagtagal pa talaga si mama dito sa amin, mas lalo talaga tayong tataba. Kasi, marami siyang plano. Gusto na naman niya next time, magmaruya na naman kami. O, yung mga nalalaman, natututunan niya ba? Yun din yung pinangarap ko mga kalangga. Yung ibang ma-share ni mama sa akin, yung mga natutunan niya dun sa mama niya, i-share din niya sa akin. Para naman, malutuan ko sila si Insik at saka si Papa. Kasi si Insik at saka si Papa mga kalangga, mahilig talaga sa snacks. No? Ako naman hindi masyadong mahilig sa tinapay, pero pag mga ganitong snacks talaga, lalo na kapag gawa ni mama ko, sobrang na kasi ako na-miss ko na talaga yung mga gawa ni mama. Yung matagal na panahon na talaga akong hindi nakakain ng mga ganito mga kalangga. So ayan na, tapos na ang pag-aasukal ko. Yan, ready na yan mga kalangga. Nilagyan ko yung toppings na asukal. Pero kung masyadong mag-alala mga kalangga, kung marami niyang asukal, pwede naman yung itaktak, no? Pag tinaktak yan, so hindi na masyadong maraming asukal, pero marami pa rin Star Margarine. Hindi, masarap pa rin mga kalangga. So ayan, no. So yun na po mga kalangga, no, yun na po yung finished product ng ating ito ginawa ni mama. Ayan, donut tsaka homemade shakoy, ensaymada and donut mga kalangga. So super sarap, no. So maya mga alas 3. So yan, no. Yan. So ngayon, kakatapos na po namin mga kalangga, no, mag-lunch. Kasi nga nag-utan ako, hindi ko po napakita sa inyo yung kinalabasan ng aking utan kasi po sobrang busy. Si mama dito sa kabila ay nag-shakoy, ako naman po sa kabila ay nagluto ng utan, no. Kaya pagkatapos kong magluto, si Papa nagutom na din, kaya ayun. Tsaka si mama, kumain na lang po kami mga kalangga, no. Then pagkatapos nga po namin kumain ay ready ko na yung shakoy para sa alas 3 or sa snack time ay ready to eat na. Sa Insik po, wala pa po dito. Umalis po siya mga kalangga and may pasahero po siya. Maya andito na po yun. I'm sure masasarapan din po siya sa ginawa ni mama, no. So, ayun, thank you so much ulit sa mama ko kasi talang ginawa niya yung promise niya na lutuan niya kami ng homemade shakoy and ensaymada, no, donut. So, sana nabusog din po kayo at may natutunan po kayo sa ating ginawa for today's video. So, hanggang dito lang po ang aking video. Hanggang dito lang po ang aking vlog. Pasensya na po kayo at napakasimple lang po talaga ng ating mga videos, no? So, shout out to mega love shout out to Auntie Josie. Hello Auntie Josie. To Ma'am Popoy. Hello. It's Daisy. Hello po, Ma'am. Nag-message po ako sa inyo, nag-comment po ako. Sana mabasa nyo po yun. And, shout out to Ma'am Popoy. Tapos na Ma'am Popoy. Thank you po ulit po sa binigay mo kay Angelo. And, yun po. Hanggang dito lang ating video. Sana magustuhan nyo. Sana meron tayong natutunan ng mga kalangga. So, once again, I'm Laga Insik Vlog. Have a good day. Be thankful always to God sa lahat po ng ating mga pinagdaanan sa buhay. Maganda man o pangit, kailangan natin pasalamat sa ating may likha. So hanggang dito lang. Thank you for watching. Bye-bye!